Patuloy pa rin ang paghahanap sa Amerikanong dinukot sa Zamboanga del Norte. Bubuo na rin ng task group ang PNP na tututok sa investigasyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang 2 sa 4 na suspect sa kidnapping ng American national sa Zamboanga del Norte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, isa sa mga suspect ang kabilang sa rogue gallery ng PNP. Pero hindi daw mga pulis ang mga suspect gaya ng pakilala ng mga ito. Based po doon sa initial profile po ay hindi naman po. So ang tinitingnan po is yung possible affiliation and association po nitong dalawa na may alias na po tayo doon sa mga LTGs o local terrorist group operating doon po sa areas po na yon. Kaugnay nito, bumuo na ang PNP ng Critical Incident Management Task Group na tututok sa investigasyon. Katuwang ng PNP sa isinasagawang investigasyon ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Nung pinasok po yung bahay po ng biktima ay kasama po doon yung kanyang asawa at yung kanyang mga in-laws po at accordingly doon sa mga nakausap na mga witnesses, one of the suspects ay apparently ay wala naman pong takip sa muka at nakita po doon na sinasabing inaayos di umano yung isang bangka po doon. So may mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito, even doon sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. So ito po yung naging lead kung bakit na-identify po natin. We have the alias. Inaalam na ngayon ng PNP kung anong grupo kabilang ang mga suspect. They are now conducting operational research to confirm whether itong dalawang persons of interest natin is associated or at least affiliated sa Abu Sayyaf group or any local terrorist group operating in these areas. Inaalam na rin ng PNP ang totoong motibo ng pangingidnap lalo na hanggang ngayon ay wala pa rin natatanggap na ransom demand ang pamilya ng biktima. Isa po yun sa iniisip po at pinag-aaralan nga po ng ating investigating unit kung talagang ang intention po talaga ay kidnapping for ransom ay dapat po sa ngayon po since October 17 pa po nangyari itong insidente, October 21 na po ngayon, 4 days has already lapsed and yet wala pa pong nare-receive na any demand for ransom. So lahat po ng anggulo maliban po sa kidnapping for ransom po ay inaalam po at iniimbestigahan po. Nakausap na rin po ng ating investigating unit yung mismong asawa po ng biktima at yung iba pa pong nakakakilala sa biktima. Ang FBI nakikipag-coordinate na rin sa LGU at sa pamilya ng biktima kaugnay ng insidente. Dinukot si Eastman ng 4 na armadong lalaking nagpakilalang mga pulis sa bayan ng Sibuco at sa ulat ng mga otoridad, binaril sa hita, binitbit at isinakay sa speedboat si Eastman. Buwan ng Setyembre nang mag-post ng vlog si Eastman sa video streaming app at binanggit ang umano'y bantang natatanggap na posibleng dukutin siya. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.